Ika-72 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kahon na lalagyan ng kristal na sinabi ni Lady Susil na ito daw ba ang tinatawag na Key of Eternity. Na sinabi ni Thousand Faces sa kanya na oo, nagmadali daw silang maghanda ng lahat ng kaya nilang matapos marinig ang balita na darating ang lady. At sa kabutihang palad, nakarating daw sila ng tama sa oras. Makikita si Lady Susil at ang kanyang alalay na nakatingin lamang. Tiningnan ang kahon na may kristal ng lalaking alalay ni Lady Susil na ito ay napapaisip habang nakatingin sa kanya si Thousand Faces. Na makikita ang silid na sinabi sa lalaki ni Thousand Faces na ano daw ba ang mali. May problema daw ba? Natumugon ito na sinabi na wala daw naman. Pero mukhang medyo iba daw ito sa narinig niya mula sa nakatatanda. Sinabi pa ng lalaki, habang nakatingin kay Lady Susil na gayunpaman, makakatulong daw ito sa paglaki ng princess. Hindi daw ba, princess? Na makikita ang mata nito na nakatingin lamang. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanila na kung tapos na daw siya sa kanyang pakay, bumalik na daw sila. At siya daw ay magpapahinga. Na makikita ang mata ni Thousand Faces na sinabi nito sa isip na dahil daw ba matagal niya na siyang hindi nakita. Na makikita si Lady Susil na sinabi pa niya sa isip na medyo mas tumangkad daw siya. Na tumayo na rin si Thousand Faces na sinabi nito na kung ganun naintindihan daw niya. Na sinabi sa kanya ng lalaking kasama niya na paumanhin Lady Susil. Na tumingin sa kanya si Thousand Faces na nagtataka nang sabihin pa nito na yung batang tinatawag daw na Lee Siwon. Hindi daw ba't siya ang pansamantalang leader ng Sanwoo clan? Dagdag pa niyang sinabi habang makikita ang mata ni Lady Susil na actually, nakita daw nila yung batang iyon sa impermanent prison. Nabigla siyang sinigawan ni Thousand Faces na sinabi nito sa lalaki na hoy. Ano daw ba yung mga sinasabi niya ngayon? Na sinabi sa kanya ni Lady Susil na ano? Ano daw ang problema? Ang akala daw niya siya ay magiging interesadong natural sa mga usapin ng Sanwoo clan. Na makikita ang mata ng lalaki na sinabi sa kanya ni Lady Susil na magpatuloy lang daw siya sa pagsasalita. Lumapit sa kanya si Lady Susil na sinabi pa nito sa lalaki na kung nakita daw ba niya si Siwon sa impermanent prison. Na ito ay nagulat at napaatras ng kaunti na tumugon ito na sinabi na oo. Ganito daw kasi ang nangyari. Nabigla siyang hinawakan sa kamay ng lalaking alalay ni Lady Susil. Na ito ay nilak niya ang isang kamay. Na napasabi si Thousand Faces na anong ginagawa daw niya. At bakit daw niya ginagawa ito bigla. Na makikita ang baril na nakatago sa braso nito. Na nagulat na napasabi si Thousand Faces na isang baril. Na sinabi sa kanya ng lalaking alalay ni Lady Susil na oy. Anong kalokohan daw ito? Na sinabi ni Thousand Faces na nakatingin sa kanyang kasamang lalaki na wala daw siyang alam. At bakit daw magdadala ang taong ito ng ganito kadelikadong? Na siya ay napahinto sa pagsasalita nang makita niya na bumubunot ng baril sa kanyang gilid na binti ang lalaki na ikinagulat ni Thousand Faces. Na ito ay napasigaw na sinabi na ikaw na bastardo. Na mabilis na humarang si Lady Susil na ikinagulat ni Thousand Faces na makikita na nagtalsikan ang dugo. Na makikita ang muka ni Thousand Faces na nagtataka. Na ito ay napatingin sa gilid. Na pinagmamasdan niya ang naputol na kamay ng lalaking may hawak na baril. Na ito ay napasigaw na nanlaki ang mata na makikita ang dugo sa kanyang harapan. Na sinisigaw nito na ang kanyang kamay daw. Na nakatingin lang si Thousand Faces at si Lady Susil sa kanya. Na makikita si Lady Susil na sinabi sa isip ni Thousand Faces na ano daw yon. Malinaw daw naman na wala siyang hawak na anumang uri ng sandata. Na tinignan ng alalay ni Lady Susil ang kanyang kamay na sinabi nito na kung hindi daw siya napigilan, dapat daw ay naisip niya ang dahilan kung bakit. Na tumingin siya kay Thousand Faces na sinabi nito na haru. Sigurado daw ba siyang wala siyang kinalaman dito? Na tumugon ito na sinabi na oo, daw naman. Hinding-hindi daw niya gagawin yan maliban na lang daw kung nababaliw na daw siya. Habang hinuhubad ang long sleeve ay sinabi pa niya na mabuti, naiintindihan na daw niya. Maghintay lang daw siya dyan. Malalaman daw niya kung ano ang totoo kapag pinahirapan niya ang lalaking ito. Na makikita ang lalaki habang nakahandusay sa sarili niyang dugo habang umuubo. Na sinabi pa ng alalay ni Lady Susil na ano? Bakit daw nakatulog na ang lalaking ito kahit hindi pa daw siya pinapagalaw?
Na makikita si Lady Sociol at ang kanyang alalay na tinitingnan ang lalaki na walang masabi. Na sinabi nito na princess. Dapat daw siyang bumalik sa loob. At siya na daw ang bahala sa kanya. Na sinabi ni princess sa kanya na gisingin daw niya ito. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita ang muka nito na hindi pa daw niya naririnig ang balita tungkol kay Siwon. Na lumipat ang eksena kung saan makikita si Lee Siwon na may kausap sa cellphone na sinabi niya na kung kaya hindi pa daw ba bumalik si Sociol sa Sanwuklan. Nakausap niya pala si Elder Yang kasama sina Elder Kim at Elder Min na tumugon ito na sinabi na oho. Mukhang bumalik daw siya sa kanilang bansa, pero tila nasa ilalim pa rin daw siya sa proteksyon ng Black Forest Defense. Habang tumatakbo ang sinasakyan ni Lee Siwon ay sinabi nito na mabuti na daw ba siya ngayon. Dahil hindi daw siya makalakad ng maayos noong huli niya siyang nakita. Natumugon si Elder Yang na sinabi nito na mukhang mas maayos na daw siya ngayon. At sinabi daw niyang magugulat ka kung titingnan mo ang kalagayan niya noon. Natumugon si Lee Siwon na sinabi nito na mabuti daw naman kung gayon. Na sinabi naman ni Elder Min na sa papaano mang paraan. Tungkol daw sa impormasyong ibinigay ng Black Forest Defense, ano daw ang balak niyang gawin dito, clan leader. Natumugon si Lee Siwon na sinabi nito na ang pagpupulong daw kay Sociol. Siyempre, kailangan daw niyang makipagkita sa kanya. Makikita si Lee Siwon na sinabi pa ni Elder Min sa kanya na okay sige. Susubukan daw nilang makipag-usap sa kanila tungkol sa desisyon niya. Na sinabi ni Lee Siwon na okay. Kung ganun magkikita daw sila sa lalong madaling panahon. Na sinabi naman sa kanya ni Jenny na hindi daw ba ito magiging problema sa hinaharap. Dagdag pa niya na kahit pa daw si Lady Sociol pa ang kausap nila, nakikipag-deal daw sila sa Black Forest Defense dito. Na sinabi sa kanya ni Lee Siwon na alam daw naman niya iyon. Pero wala na daw silang ibang pagpipilian dahil ito daw ay tungkol kay Sociol. Na napalingon si Kang Hail na sinasabi ni Jenny na hindi daw niya maunawaan kung ano ang balak ng mga taong iyon sa Black Forest Defense. Dagdag pa niya na pagkatapos daw ng lahat ng gulo sa impermanent prison, ngayon daw ay nakikipag-ugnayan sila sa kanila sa likuran. Na sinabi ni Kang Hail kay Jenny na ano daw ang ibig niyang sabihin. May nangyari daw ba sa impermanent prison? Sinabi ni Jenny na oo. Halos mamatay na daw sila. Na naiinis na sinabi ni Kang Hail na anong ibig daw niyang sabihin doon. Bigyan daw niya siya ng detalyado. Na biglang sinabi sa kanya ni Lee Siwon na pwede daw ba niyang tingnan kung may nangyari kay Haji. Na makikita ang syudad na sinabi ni Kang Hail na ano. Bakit? May nangyari daw ba sa batang iyon? Na sinabi ni Lee Siwon na hindi daw niya siya makontak mula nang umalis siya sa impermanent prison. Na malungkot na nakatingin sa cellphone si Lee Siwon na sinabi nito na nakakabahala daw na ang huling lokasyon niya ay may mga bakas ng laban ng mga master. Makikita si Kang Heji at si Sofia na sinasabi niya habang nagmamaneho na ikaw. Ikaw ay binihag ng mga master ng Murim sa buong panahon at ngayon lang nila pinakawalan. Natumingin si Kang Heji na sinabi nito na ha. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Na sumagot sa kanya si Sofia na sinabi nito na kung may magtanong daw sa kanya kung bakit hindi daw siya mahagilap sa buong panahong ito at sagutin niya na lang daw ng ganyan. Na sinabi pa sa kanya ni Sofia habang napahawak siya sa pisngi na dahil daw mayroon siyang mga ganitong sugat sa katawan, dapat daw na ito ay medyo kapanipaniwala. Na makikita ang sinasakyan nila na sinabi ni Kang Heji na kaya pala siya pinaghahampas niya dahil pinaplano na daw niya ito. Dapat sana daw ay sinabi niya na lang. Natumugon si Sofia na hindi. Pinaghahampas daw niya siya dahil gusto niya lang. Dagdag pa niya na talagang nakakapang-init daw siya ng ulo, alam daw ba niya yon? At pagkatapos ay tumigil na ang sinasakyan nila. At iniabot sa kanya ang isang cellphone na sinabi nito na tanggapin daw niya ito. Makikita ang mukha ni Kang Heji na nakatingin sa kanya na sinasabi pa nito sa kanya na iniwan daw niya ang email address niya dyan. Kaya makipag-ugnayan daw siya kapag nagbago ang isip niya. Makikita ang gusali na sinabi ni Kang Heji na malaya na daw ba siyang makakaalis ngayon. Na sinabi pa sa kanya ni Sofia na kailangan daw nila ng mga may kakayahang kasamahan. Bastos daw siya, pero mukhang may potensyal siya, kaya binibigyan daw niya siya ng pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Kang Heji na pero kung sabihin daw niya kay Siwon Hyung O sa ibang tao na nakipagkita siya kay Go Moon Ryong. Na makikita ang mata ni Kang Heji na sinabi sa kanya ni Sofia na hindi daw niya iton magagawa.
Na makikita ang muka ni Sofia na sinabi pa nito kay Kang Haji na anuman ang proseso, sumunod daw siya sa kanila at natutunan niya ang martial arts ng boss. Dagdag pa niya na ang akala daw ba niya papayagan siya ng Sanwoo clan o ng clan leader na makaalpas ng ganoon na lang kahit alam na nila yon. Na sinabi ni Kang Haji na pero talagang hindi daw niya alam na ang lalaking iyon ay si Go Mon-ryong. Na sinabi sa kanya ni Sofia na kahit na daw ganoon, hindi nito binabago ang katotohanan na natutunan daw niya ang martial arts ng boss. Makikita ang muka ni Kang Haji na sinabi pa sa kanya ni Sofia na at saka, hindi daw niya kailanman malilimutan ang martial arts na yon. Tumingin sa kanya si Sofia na sinabi pa na kapag nalaman daw ng mga tao na natutunan niya ang martial arts mula sa boss, palagi daw silang magiging maingat sa kanya. Dagdag pa niya na magtatanong kung ginagamit daw ba niya ang martial arts ni Go Mon-ryong habang patuloy siyang lumalakas. Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na okay sige, naiintindihan daw niya. Pero ibalik daw niya ito sa kanya. Dagdag pa niyang sinabi na hindi daw niya pagtataksilan ang Sanwoo clan. Na sinabi sa kanya ni Sofia na siya daw ba ay kumpiyansa dahil kay Lee Si-won. Na sinabi ni Kang Haji na oo. Maari daw niyang sabihin na parang ganoon nga. Na may pinakita mula sa tablet si Sofia na si Kang Haji ay nagtataka. Na makikita si Lady So-seol na sinabi ni Sofia na kilala daw ba niya kung sino siya. Na tinanong ni Kang Haji na sino daw ba siya. Itong babaeng mukhang manika. Na nagulat si Kang Haji nang sabihin sa kanya ni Sofia na si Sanwoo So-seol. Siya daw ang tunay na leader ng Sanwoo clan. Na sinabi naman niya na ang babaeng ito daw ay sinabi pa ni Sofia habang nakatambay ang sinasakyan nila na sa kabila daw ng kasalukuyan niyang proteksyon mula sa Black Forest Defense, babalik daw siya para kunin ang Sanwoo clan. At kung mangyari daw iyon, magiging kaakibat ng Sanwoo clan ang Black Forest Defense. Na napatingin ng seryoso si Kang Haji na sinabi pa sa kanya ni Sofia na kaya ang Lee Si-won daw na labis niyang sinusuportahan ay agad na mawawala. Makikita ang muka ni Sofia na sinabi ni Kang Haji sa kanya na hindi daw maaari. Siya daw ang nagtalaga kay Si Won-hyung bilang pansamantalang pinuno ng clan. Hindi daw ba? Kaya bakit? Na sinabi sa kanya nito na sinasabi daw niya ito dahil hindi niya alam kung sino siya talaga. Lumipat ang eksena kung saan makikita si Haru at ang lalaking alagad ni Lady So-seol habang sumisigaw sa sakit ang lalaking nakahandusay sa sahig. Na makikita ang kamay ni Lady So-seol na puno ng dugo. Sinabi pa nito sa lalaki na kung may gusto pa daw ba siyang sabihin. Na sinabi sa kanya ng lalaking alagad na princess, itigil na daw niya. Dahil patay na daw ang lalaking ito. Makikita ang lalaking nakahandusay sa sahig na nakangangang namatay. Na sinabi pa ni Lady So-seol na napaka-boring daw. Na sinabi pa ni Sofia kay Kang Haji na ang babaeng iyon daw ay isang witch. At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata.